Okay, tingnan po natin ang John chapter 2. Now, let's go now to the message. Hindi pa po yun yung mensahe. I'm just preparing your hearts still. Now, John chapter 2, verse 1. Puntahan na po natin yung mensahe. Ano po yung setting dito sa istoryang ito? Am I correct that there was a marriage? Amen? But before we go through now through the details, kung dala niyo po yung inyong Biblia, can I ask you to underline something sa John chapter 2 that I believe will be helpful so that you will understand these truths. Amen? Okay, John chapter 2, go to verse 6. I-underline niyo po yung words, 6 water pots of stones. Amen? Just underline that word. Amen? Another one, let me go back to verse 1. Underline the word marriage. Ano po yun? Sa verse 1, that's another thing that we will be pointing out today. The word marriage. Amen? Another thing that you should underline today is the word sa verse 10. Ano po? Sa verse 10. Sa verse 10, if you're using King James, so sa bandang huli, sinabi po nung governor of the feast, ang sabi po niya sa kanyang salita, do sa last part, it is a what? A good wine. Amen? Sabi ng ibang translation, it is a perfect wine. Amen? So how many things we underline today? The word marriage, 6 water pots of stone, and lastly, verse 10, ano raw po yun? A good wine. Now, let's move on. Pansinin po natin yung setting. Ano po yung setting? It is a marriage, right? Ito po isang kasalan. And look at this. Jesus, amen, together with his disciples, they were invited. Sila po ay inanyayahan. Tama po ba? They were all invited to the marriage. Sa isang piging, sa isang kasalan. Now, the setting is not ordinary because it is a marriage. Amen? Ito po isang kasalan. Just look where I'm going through. Amen? Kasalan po ito, inimbitahan si Jesus, inimbitahan po kasama ang kanyang mga alagad. Tama? Now, the next thing that happened there, habang naroon po siya, nandun din si Maria. Mary, the mother of Jesus. Tama po ba? Now, meron pong nangyari, meron pong naganap dun sa kasalang ito dahil dun sa kasalan, naubusan ng tinatawag na what? Wine. Sa mga pilosopo, paborito nila ang John chapter 2. I was reminded one time nung ako po'y bago-bago lamang sa Panginoon. Sabi ng mga barkada ko, pare, nabalitaan ko, ikaw ay nagpapastor na. Sabi ko, hindi pa naman, nagsisimula pa lang. In fact, I'm inside the Bible school right now. Sabi niya, magpainom ka naman. Ang sabi ko, naku pare, alam mo, medyo bagong buhay na tayo, hindi na tayo pwede dyan. Ay, hindi mo alam ang Biblia. Sayang ang pag-aaral mo sa Bible school. Ang sabi ng mga pilosopo kong barkada, at sabi ko, bakit naman? Ang sabi niya, ito po yung mga manginginom, ano? Hindi mo ba alam na si Jesus ay nagpainom? Hello? Want to sawa pa pare. Kaya payag si Jesus, ba't di mo alam yan? Sayang ang pag-aaral mo sa Bible school. At natawa po ako because I have an idea they're referring to John chapter 2. But let us just for the sake, because I believe hindi lamang po ito natin mapapanood, it will be on TV. So para po pakinabangan ng mas maraming tao. Amen? Yung wine po na pinainom doon, if you use the word in Greek, dahil Greek word po yung ginamit, the word is yain. The word wine, the word yain in Greek, it's called sweet wine. Amen. Hindi po ito alcohol like Emperador. Hindi po ito San Miguel beer. Hindi po ito gin. It's a wine for your information. Tsaka, if you would use your common sense, pansinin niyo po yung setting, naubusan na ng alak. Tama? Kinailangan po lamang ng support dahil ayaw pang umuwi ng mga bisita, kaya dinagdagan yung inumin. Think about this for a moment. Kung yung inihahain po doon sa kasalan ay gin, palagay ko po hindi natatayo yung mga tao doon sa sobrang kalasingan. Pero nasabi pa nila na napakasarap. Alam niyo po, kung ikaw ay lasing na, lahat may pare-parehas ang lasa na. Amen? So, yung pinag-uusapan po dito was not an alcoholic drink, but it's a wine. Hello? Amen? Ngayon, para rin po ating maunawaan ito, we can understand this by going back
Doon sa panahon po ni Jesus. Nung panahon po ni Jesus, there is no Coca-Cola, there is no iced tea, there is no orange juice. Kaya pag meron pong kasalan at merong ibang special na okasyon, instead of giving your guests water, they gave a wine. Amen? Pero it's not a alcoholic wine. Amen? Hindi po ito alcohol. Amen? Na nakalalasing, ito lamang po yung alternative para sa isang espesyal na okasyon para po hindi naman tubig yung pinainom mo saan? Sa iyong bisita. Amen? So maliwanag po ba tayo rito? Hindi nagpainom si Jesus ng tanduay. Amen? Hello? Amen? Maliwanag po ba? Ano po yung ginagawa rito ni Jesus? He is just giving them wine. It so happened it is wine. But if it is in our time today, I believe it's iced tea. Hello? Amen. Hello. Amen. Okay, balik po tayo. Naubusan po ng wine yung kasalan. And here comes Mary. Dumating po si Maria. Sabi ni Mary kay Jesus, sabi niya, Jesus, sabi nila, they have no more wine. Pero pansinin niyo po na how come na si Maria, alam niya yung nauubos na alak? Some Bible scholars believe na si Maria po ay may koneksyon doon sa may pakasal. Bakit po nila na nag-jump sa conclusion na si Maria ay connected doon sa may pakasal? Why? Because it is not unusual na ang isang bisita ay nalalaman na nauubos na yung handa. Kayo po ba, pag umattend kayo ng birthday, alam nyo yung ubos na yung inihahanda ng may pahanda? Yung may pahanda, ililihim yun sa inyo. Tama po ba? Amen? Meron ba sa, alam mo, kakahiya naman na tatabi sa iyo yung may pa-birthday, pare, paubos na. Pagka tinabihan kang gano'n, sasabihin mo sa'yo, umuwi ka na. Hello? Naalala ko yung tsuhin ko, ang sabi ng tsuhin ko, alam mo, Dex, sabi niya, if you have a chance to go in America, sa Amerika, bibigyan kita ng tip. Sa Amerika, ang mga Pilipino doon, hindi lahat, pero karamihan ganito, tumantuwa pag may bumibisita ang Pilipino. Sa Amerika daw, pagka pinakakain pa sa'yo puro steak, at nandun ka sa bahay, at dumating yung pagkakataon, na dilata na yung mga sumusunod na inihahanda, yun, kailangan sensitibo ko. Sabi ko, bakit naman? Pinauuwi ka na nun, pagka dilata na. Wala na maihain sa'yo, kaya pinagbubukas ka na lang ng dilata. Amen? Kaya dapat sensitibo ka. Sabi ko, tatandaan ko yan. Amen? Pagka dilata na ang handa, uwian na. Hello? Amen? Ibig sabihin, wala nang maipakain sa'yo yung may-ari ng bahay. Okay, dilata na eh. Ano po? Okay, now, hindi po alam dapat ng isang may handa o may pahanda o bisita ng may pahanda kung ano nangyayari sa kusina. Pero bakit alam ni Maria kung ano nangyayari sa kusina? Why? Because she is somehow related do sa may pakasal. Kamag-anak. Hello? Now look at this. Sinabi ni Maria, that's the verse, in verse 1, verse 2, let's go to verse 2. And sabi po doon sa verse 2, lumapit si Maria, verse 3, try verse 3, sorry, verse 3. Nung lumapit po si Maria kay Jesus, ang sabi ni Mary kay Jesus, they say it unto him, they have no wine, right? Verse 4, ano po ang sagot ni Jesus? Look at the answer of Jesus. Jesus said unto her, unto Mary, and sabi po, woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. Ang sabi ni Jesus kay Maria, babae, ano ang gagawin ko sa iyo? Hindi pa sumasapit, hindi pa dumarating ang oras ko. Ang layo po ng sagot. Amen? Pwede naman niya sabihin, bakit sa akin ka humihingi? Bakit meron ba akong production ng alak? Hello? Amen? Now, tingnan po natin ito. Nung nilapitan po ni Maria si Jesus, pansinin niyo po ito. Nung lumapit si Maria kay Jesus, he is asking Jesus to do something about the lack of wine. Tama po ba? Kasunod na ginawa po dyan ni Jesus, dahil sumagot po siya sa request ni Mary, pero hindi po niya directly sinabi na gagawin niya yung hinihiling ni Maria. Wala po siya sinabi, I'll do that, pero ang sabi ni Maria, lahat, pagtalikod ni Maria, sinabi niya doon sa mga tauhan, lahat ng sasabihin sa inyo ni Jesus, sundin ninyo. Tama po ba? Now, this is what happens next. Pagkatapos po nun, ang ginawa ni Jesus,
kumuha po siya ng ilan, nagpakuha siya ng ilan. Now, this is where I ask you to underline. Amen, verse 6. Ang sabi, he point out the 6, how many? 6 water pots. Amen, 6 water pots. Amen. Pinakuha po niya yung 6 na tapayan. 6 water pots of stone. Ano laman po nun? Water. Okay, now, pakinggan nyo na po. Ano po? Ito na po yung heart of the message. The center of understanding sa John chapter 2 lies on that 6 water pots. Come on. Amen? Don't lose me here. Amen? Ito na po yung mensahe. Kanina, I've been just preparing your hearts, but this is now the core of the message. Ang sentro po ng susi to understand John chapter 2 lies on that 6 water pots. 6 na tapayang bato na may lamang tubig. Sabi po doon sa Biblia, verse 6, let's read it again. And there were set there, tama? How many? 6 water pots of stone. Amen? Do you know, na sabi po sa verse 6, that 6 water pots was no ordinary water pots because ang sabi po ng Bible, it is there because it is used by the Jew according to their culture for purifying. Hello? Tama? Yung 6 na tapayang bato na may tubig pong yun ay hindi pangkaraniwan dahil yun ay naroon dahil may gamit po yun sa mga Hudyo. Hello? Ano po yung tapayang yun na naroon? Saan daw gamit yun? For purifying. Now, if you want a deeper understanding about that, you have to go to Leviticus chapter 15. Amen? Now, I would not bring you there. Pero if you like, you can go there. Ano po? Dahil sa lumang tipan, nag-set po ang Diyos ng standard para sundin ng mga Hudyo. And we call it the law of Moses. Tama po ba? Pero ang batas po, mga kapatid, is divided into 3 categories. 3 po ang kategorya ng batas. Hinati po yan sa 3. Number 1, it's about the moral law. Number 2, it's about the social law. And number 3, the shadow of Christology. Not all in the law pertains about morality. Hindi po lahat ito'y tungkol sa moral o spiritual. May mga binigay po ang Diyos kay Moses na ang gamit po ay social law. May binigay naman po ang Diyos na batas na ang pinapakita po, ang dinidepict o pinipicture ay ang pagdating ni Jesucristo sa hinaharap. Kaya may mga pagkakataon na nagkakaroon ng confusion whenever we are dealing with the law in the Old Testament. Dahil may mga tao na ganito ang pananaw. Kumakain ka ba ng dinuguan? At pag nalaman nila kumakain ka ng dinuguan, pa-impyerno ka. That's not true. Amen? Dahil bakit po dinuguan lamang ang problema? Eh, bawal din ang baboy? Bawal din ang pusit? Bawal din ang crab? Ibig ba sabihin, Pastor, pumapayag kayo na kumain itong mga bagay na ito sa inyong samahan? Yes, we can all eat of this. All of this. Pero ito lamang po ang sasabihin ko sa inyo, bakit inilagay ng Diyos na bawal ang dinuguan, bawal ang pusit, bawal ang baboy? Pag kumain ka po ng baboy, well, as your pastor today, ako po mismo magsasabi sa inyo, go ahead. Eat all you can. Amen? At kahit po ngayong umagang ito, I raise my hands that you will not be in hell. Hindi ka pupuntang impyerno, kakakain mo ng baboy. But this is one thing that I am sure of, na pag lagi kang kakain ng baboy, you will be early in heaven. Hello? Amen? Hindi ka pupunta ng impyerno, kakakain mo niyan, pero mapapaaga ka sa langit, kapatid. Hello? Amen? Tama po ba? Amen? Mauuna ka sa schedule. Amen? Kaya, kailangan mo maintindihan po ang Biblia. Amen? Amen? You have to understand that it is not all about going to hell. Amen? Now, naintindihan po natin. Now, this thing, John chapter 2, verse 6, is part of the law, but it belongs to the category, doon po sa category na social law. Amen? Ano po yung social law? Kasama po sa social law kung paano nila linisin ang kanilang sarili. Amen? Kaya sa mga Hudyo, the Lord teach the Jew how to be
clean in themselves. Amen? Dahil nung araw po, disyerto kasi ang mga lakaran. Hindi pa po uso ang simentadong lugar. Amen? So lagi pong madumi pag sila'y lumalabas. So the Lord instructed them in the Old Testament na para po sila'y maging malinis, hindi, sa kanila po galing yung dapat naliligo, sa kanila tinuro ng Diyos yan. Amen? For sanitation purposes. Kaya, pagka ang isa pong Hudyo papasok ka sa kanilang tahanan, what would you will notice in their houses? Lalo na po nung panahon ni Jesus, whenever you enter their houses, you will see a water pots of stone. Amen? Pag pumasok ka ngayon sa kanilang mga tahanan, unang sasalubong sa iyo is the water pots of stone. Hello? Amen? So yung water pots of stone na yun, nasa mga bahay po yun din, hindi lamang sa kasalan. Pero dahil this is a Jewish culture, naandun po yung batong yan. Amen? So anong ginagawa po doon sa water pots? Ito po yan. Pag dumating ka sa kanilang bahay, madumi. It's in their law na bago sila tumuloy at kung ano man ang gagawin sa bahay, maghuhugas muna sila doon. Huhugasan ng paa, huhugasan ng kamay. And when they wash it, they think they are already clean. Amen? Wala pa naman po nung sabon eh. Amen? Hindi. Pansinin niyo po, para saan yung water pots of stone? Hugasan ng paa, hugasan ng kamay. Anong sabi doon sa bandang huli? Ang sarap ng alak. Kung alam lang nila kung anong tubig na ginamit ni Jesus. Hugasan ng paa, hugasan ng kamay. Okay, now. I hope you're catching now. Pansinin niyo po ito. Nakapagtataka po ito, dahil napakadami namang pwedeng tubig na kunin ni Jesus, bakit pa itong hugasan ng paa? Kaya pag iniisip ko ito, kaya pala napakasarap nung alak. Tanungin mo yung katabi, kaya pala masarap ano? Amen? Saan galing yung ingredients ng alak? Galing sa hugasan. But the guest doesn't have an idea. Amen? Isipin niyo po, just be broad in thinking today. Marami pong pwedeng pagkunan ng tubig doon sa lugar. Why the water pots of stone? Na alam naman po ni Jesus, alam na alam din naman ng mga Hudyo, na yung water pots of stone was used for cleansing your hands and cleansing your feet. Why is it doon gagamitin ang alak? Amen? Doon manggagaling ang alak. Because, ito na, because to fulfill what is written in John 20:31. Why? Dahil ang sabi po, everything that you will read in the Gospel of John will point to you about Jesus as the Christ, Jesus as the God. Amen? So, doon ituturo ka lahat ng mensahe ng Gospel of John. So, look at this now. Balik po tayo doon. Pansinin po natin, 6 na water pots. Ano raw po ang gamit noon? Panghugas. Now, it is not a coincidence na 6 din yung tapayan. There's also a message there. Because 6 is the number of men and 6 is the number of incompleteness. Because 7 is the number of God and 7 is the number of perfection. Pero ano po, ilan daw po yung tapayan? 6. Ano po ang gamit nung 6 na tapayan para sa mga Hudyo? Panglinis, panghugas. Tama? Tama po ba? Pero pinakita ni Jesus, kaya sabi niya, bring that 6 water pots to me. Fill it here. Amen? Pinadala yun ni Jesus sa kanyang harapan, yung 6 na water pots. Because Jesus now is giving them the sign, giving them the message that you cannot be clean by these water pots. Kaya ang sabi niya, fill it with water. At anong ginawa niya doon sa water? He turned it into wine. Now, in the New Testament, the wine represents the blood. Amen? Amen? The wine represents now the blood. Kaya after Jesus made the water into blood, ano ang sabi ni Jesus? Ipamahagi ang lahat ng nariyan sa tapayan. Saan? Sa lahat ng naimbitahan. Saan? Sa kasalan. Now, there's also a message. The setting
is marriage. Ang setting po ay kasalan. Do you know that setting is also the day that we get to heaven? Na hindi makararating ang isang tao sa langit without the shedding of the blood. Nobody can go to that marriage without first being partakers of the blood. Hello? Are you getting the message of John chapter 2? Hindi ka pwedeng mapasama sa kasalan if you will not be partakers of the blood. They get into that marriage by just washing of water, but they cannot be clean. Yun yung mensahe na pinakikita ni Jesus, that your purification is incomplete because there is a one coming, and that one coming is me. Because you cannot be clean by your tradition. You cannot be clean by your own way. The only way that man can be clean is by the blood of the Lamb. Hallelujah! Amen. Kaya ipinakikita ni Jesus yung kanyang sarili. He is now advertising himself that 6 is incomplete. But when I came, I'm the completeness. I'm the 7th man around here because I will be cleansing you from all your sins. Oh my God. Ito pala yung mensahe ng John chapter 2. It's nothing to do about your luck. It's something to do about your holiness. And holiness comes when Jesus' blood washes your life. Hello? Kaya kita niyo po yung confession nung organizer nung, this is the perfect wine. That's a sign. Yun po yung senyales na nagpapakita, this is the perfect blood that wash away the sins of the world. Hello? Amen? Kaya ipinakita po ito dito sa mensahe ng John chapter 2 that without Jesus, you cannot be clean. Kahit i-practice mo lahat ng practice ng tao, but no Jesus and no blood, you are still the same. Amen? Kaya makikita niyo po yung setting. It is centered on Jesus and His blood. Kaya ang tema po nitong mensaheng ito is about the power of the blood of Jesus that can wash you, can cleanse you, and can make you whole again. Kaya sabi ni Jesus, sa lahat na nasa kasalan, painumin nyo sila. Kasi ang alam nilang paglilinis lamang doon sa pots of water pots of stone, outward. But you can't be cleansed outward. The only thing that you can be cleansed is you have to put the blood inside of you. Pinakikita po yung mensahe that unless you receive Jesus in your life, you cannot be cleansed. Hello? Kaya ano po ang mensahe ng John chapter 2? It's all about the blood. It's all about the power of Jesus coming into your life. Pag nasa iyo po si Jesus, then you are invited to the marriage. Not only you are invited, you are clean. You are clean, you are forgiven. Why? Because of the blood of Jesus who washed you from all your sin. And that is the message of John chapter 2. Nung binabasa ko po yung John chapter 2, my God, bakit ko ngayon lamang ito naintindihan, Panginoon? Alam niyo, sabi sa akin ng Panginoon, tanong ko, Panginoon, bakit lagi nakikita ko dito pag walang pera pumunta sa'yo? Paano? Lagi niyong iniisip pera. My God, it rebuked me in the face. Amen. Why? Dahil hindi po ito tungkol sa blessing. This is all about the power of Jesus and the power of the blood. Amen? Kaya doon mo po makikita ang tunay na mensahe ng John chapter 2. Hindi rin ito tungkol sa lumapit ka sa nanay para lumakas ka sa anak. No, that's wrong. That's private interpretation. Pero ang tunay na mensahe ng John chapter 2, it talks about the completeness and the wholeness and the purity of the blood of Jesus. Na kung tatanggapin po ng tao si Jesus, ito ang makapaglilinis sa kanya at makapaghuhugas sa kanya ng totohanan. Let us stand. Tayo pong lahat ay tumayo. Oh, hallelujah. Glory to God. Praise you, Jesus. Sige nga po, pasalamatan natin ng Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Glory, 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 glory to God. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe. Salamat po sa iyong mga salita. Oh, salamat sa iyo, Jesus. Salamat sa dugo. Salamat sa iyong dugo na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo. That because of your blood, we are cleansed, Panginoon. We are free. Panginoon, salamat, Panginoon. O Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, salamat sa katotohanan, sa kapahayagan na pinahintulot mong maunawaan ng iyong bayan ngayong umagang ito.
Lord, nawa ang mga katotohanan ito'y laging magsilbing paalala that they run to the blood. They run unto the name of Jesus. Dahil ikaw po ang kaligtasan, nasa iyo, Panginoon, ang buhay, nasa iyo, Panginoon, ang katubusan ng aming mga karumihan at kasalanan. Without Jesus and without the remission of blood, there will never be a cleansing from the sin that we have, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa katotohanang ipinahintulot mo na maunawaan namin ngayong umagang ito. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakarinig ngayong umagang ito. And I pray that everything that they have heard, Panginoon, ay hindi manakaw, hindi po, Panginoon, maalis sa kanilang puso at isipan, at ito ay magamit nila sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng may hiningay nagsabi ng Amen. God bless you po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.